起无影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中不有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Alam mo ba kung gaano sumama ang loob ko noong umalis kang mag-isa? Desyerto yun ang Gea. Maraming nakakatakot na nilalang. Paano kung nakagat ka nila at nasaktan ka? Kahit mga makamandag na bubuyog, wala lang sa'yo. Kung napuruhan ka, matutunaw ang mga buto mo. Paano na lang kita hahanapin nun? Mabuti na lang wala kang kasing galing. Kahit mapanganib, walang makakasakit sa'yo. Ngunit hindi na kita hahayaang gawin ulit yon. Makinig ka, Janbeye. Kung itataboy mo ko ulit, mahihirapan ka na. Siya lang ang nais mo. Alam ko yun. At hindi kita sinisisi. Ngunit hindi ka maaaring mamatay. Kung hindi mo siya kayang iligtas, huwag mo na sanang pilitin. Janbeye, naririnig mo ba ang sinasabi ko? Palagi lang ako sa tabi mo. Fu Yao? Fu Yao? Fu Yao? Janbeye! Nais mo bang mabuhay? Kailangan ko ang sagot mo. Sino ka? Hindi na mahalaga ngayon kung sino ako. Ang mahalaga lang ay ang iyong lakas at dugo ay mauubos na. Pag nangyari yon, mamamatay ka. Pati na rin ang lalaking kasama mo. Hindi. Hindi maaari.
Sino bang hindi natatakot sa kamatayan? At sino ba ang kayang lumaban dito? Ngunit ikaw, mapalad ka dahil ako lamang ang makapagliligtas sa'yo. Yun nga lang, may hihingin akong kabayaran. Anong kailangan mo? Katapatan. Katapatan! 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 Katapatan? Katapatan? Katapatan. Lahat ng pinaniniwalaan mo, lahat yon ay magiging ako na. Ang katapatan mo sa iyong mga kaibigan, kapatid at sa lahat, mula ngayon ay sakin na. Hindi maaari. Hindi ko ibibigay ang katapatan ko! Walang sino mang makatatanggi sa akin. Hahayaan kitang mabuhay ng maligaya. Huwag ka na mag-alinlangan. Isuko mo na ang iyong sarili at makakaligtas kayo. Ang kamatayan ay napakasakit. Wala ka ng pagpipilian. Hindi. Ayoko. Mabuti pang mamatay kesa maging tapat sa'yo at magtaksil sa sarili ko. Kaya hindi ako susuko. Handa kang ibuwis ang buhay mo para sa mga taong tulad nila? Mga taong tinalikuran ka at pinagtaksilan? Isipin mo ang mga mamamayan ng Yao. Pinili mo sila imbes na buhay mo. At paano nila yon sinuklian? Wala silang puso. Isinumpa ka nila. Talaga bang naaawa ka sa kanila? Tama. Hindi nila sinuklian ang kabutihan ko. Nasubukan ng paniniwala ko. Ngunit kahit ganon, marami pa rin akong tapat na kaibigan. Nariyan pa rin ang mga mahal ko sa buhay. At ipagtatanggol ko pa rin sila kung ihingi ng katapatan ko upang mabuhay ako. Mas mabuti pang makulong dito habang buhay. Mabuti pang mamatay! Sinong mag-aakalang ganyan pala ang iyong katangian? Kahit na tumanggi kang maging alipin ko, hindi ako papayag na mamatay ka. Hihintayin ka ni Dear Fate Tian na gisingin siya. Darating ang araw, magkikita tayong muli. Gising na si Wudaga! Si Fuyaw! Gising na rin si Fuyaw! Ulat mula sa Nanrong. Sinuyod ni Prinsipe Yi ang disyerto ng Geo upang hanapin si Prinsipe Wuji. Ginawa man niya ang lahat. Ngunit huli na ito. Natagpuan ang bangkay ng Prinsipe kahapon. Pumanaw si Prinsipe Wuji. Namatay siya sa hindi maipaliwanag na sakit na nagmula sa disyerto. Kaya mahihirapan ang pagdala sa kanya pa uwi. Hindi namin siya agad maibabalik. Patawad po. Mahalaga ang katayuan ng tagapagmana ng 5 kaharian. At ngayon, pumanaw siyang hindi natutupad ang kanyang mithiin. At yun po ang tumutulong sa aming mga puso. Bakit namin pinabayaan ang prinsipe na mag-isa? Nagluluksa ang kaharian. Maging ako po ay hindi makapaniwala. Ngunit mapaganib po ang sakit na nakapatay sa kanya at nakakahawa. Kahit ang katulad ng ating walang kapares na prinsipe ay hindi nakaligtas dito. Paano na po ang mga payak na mamamayan lang? Kaya ba nating ipagsapalarang ibalik siya rito? Mahaba ang paglalakbay. Kakalat ang sakit. Maaaring magkagulo ang ating mga mamamayan. Ang kamatayan ng tagapagmana
ay malaking dagok sa ating lahat. Mahihirapan tayo gumawa ng pasya ukol dito. Kung ililibing natin ang prinsipe kung nasaan siya ngayon, o iuuwi siya pabalik sa sarili niyang bayan, umaasa kami sa inyong matalinong pagpapasya. Sabihin kay Prinsipe Yi na igalang ang namayapa. Ilibing siya sa lalong madaling panahon. Malapit na akong bumalik sa Tiansha. Babalik na sa kabundukan ng itim na kabalyero. Kapag umalis kami, nag-aalala akong maiwan ka rito mag-iisa. Anong balak mo? Eh kung bumalik ka muna sa'yo. Alam ko na, malungkot ka ngayon. Muntik kang mamatay ng dahil sa kanila. Sino mag-aakala na hahantong sa ganito? Ang balita ko, kung saan-saang lupalop ka na raw hinahanap ng mga tagayaw ngayon. Marahil naiintindihan na nila kung anong pinagdadaanan mo. Maayos na ako ngayon. Wala na akong pupuntahan. Hanggang kailan ka ba tatakbo, Fuyaw? Kung minsan, pagbigyan mo rin ang sarili mo tuwing bibigyan mo ang iba ng pagkakataon. Ano man ang suliranin, harapin mo yon. Tinurog nila ang puso ko. Pinagpira-piraso nila. Alam ko yon. Ngunit hindi mo na ba sila kayang patawarin? Tingnan niyo mga kasama. Si Binibini si Fuyaw! Nagbalik si Binibini Fuyaw! Nagbalik na siya! Binibini Fuyaw! Binibini Fuyaw! Salamat naman! Nagbalik si Binibini Fuyaw! Nagbalik si Fuyaw! Binibini! Maraming salamat po. Magsitayo na kayo. Wala siyang sinisisi. Wala kayong ginawa. Bilang kuta ng Yaw at mga mamamayan nito, hindi kayo sumuko nang sumuko ang pinuno nyo. Bagkus ay pinili niyong ipagtanggol ang inyong tahanan at bayan. Bilang mga mamamayan ng Yaw, tinupad nyo na ang inyong tungkulin. Mapalad ang bayan ng Yaw dahil dito kayo naninirahan. At mapalad din si Fuyaw. Binibini! Binigo namin kayo! Pangakong susunod kami sa'yo hanggang kamatayan! Susunod kami 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 hanggang kamatayan! Kung minsan, pagbigyan mo rin ang sarili tuwing bibigyan mo ang iba ng pagkakataon. Mula sa araw na ito, pag-aari mo na ang bayan ng Yaw. Bumalik ka. Ticheng, magaling ka na ba? Magaling na. Ayos na ako. Eto. Narito ang tanda. Ang tanda. Pakaingatan mo yan. Ano yun? Nang tanggapin ko ang tungkulin to, nadala lang ako ng mga pangyayari. Hindi ko kayang manatili rito habang buhay. Ngayong buwag na ang hukbo ng dilim, iiwan ko na ang Yaw sa ilalim ng pangangalaga mo.
Kung ganun, aalis ka na ba agad? Hahanapin ko si Wuji. Mag-iingat kayo. Pinakamataas ang Tianquan sa lahat. Ito sa Liga ng Limang Kaharian. Ngunit, ngayong wala nang tagapagmana, wala pang pupuno sa kanyang tungkulin. Pag nagtagal ito, magkaagulo. Magsisilitawan ng mga suliranin. Sangayon ako. Hindi ito maaaring magtagal. Kailangan ng tagapagmana. Kaya ang kahilingan namin ay magtalaga ng kapalit niya. Tama. Sang-ayon din ako. Ulat po ni Prinsipe Yi mula sa Nanrong. Pagbati po, kamahalan. Si Prinsipe Yi ay tapat sa kaharian. Matalino at may kakayahan. Pinakamatandang prinsipe din ng Tianquan. Kung karapatan lang ang usapan, siya ang pinakamagandang papalit at tagapagmana. Kamamatay lang ng prinsipe. Maaga pa upang pag-usapan ang papalit bilang tagapagmana. Ayon sa kamahalan, walang usapin ng panloob lamang. Ang usaping ito ay usapin ng limang kaharian. Pag-uusapan ito at pag-iisipang mabuti ng lahat. Kaya naman inatasan akong basahin ang liham na ito sa inyo. Ngayon, nabalitaan ko ang pagpanaw ni Wuji at ang aking puso ay punong-puno ng walang kaparis na kalungkutan. Ngunit wala na akong magagawa pa. Handa akong manatili sa naghihirap na lupain ng Gea upang maisaayos ang libing ng aking kapatid, upang maipakita na rin ang dalamhati at mapanatili ang karangalan ng yumaong tagapagmana. Ang kamatayan ni Wuji ay kawalan ng limang kaharian. Ngunit sa panahon ng pagdadalamhati, si Pinunong Wei Qiyang ay hinimok akong samantalahin ang pagkakataon upang maging tagapagmana. Mayroon siyang masamang layunin at dapat siyang pigilan. Labis ang puot na aking naramdaman. Kaya naman pinatawan ko siya ng kamatayan. Gayunpaman, si Ministro Wei ay tagapaglingkod ng imperyo at may tungkulin sa kaharian. Hindi ako nakapag-isip at biglaan ang pagkilos. Hinihiling kong parusahan ako ni Ama sa pagkilos ko ng walang pahintulot. Isasantabi muna ang pagtatalaga ng tagapagmana. Nasa mahal nating emperador ang huling pagpapasya. Kamahalan! Ayos lang po ba kayo? Ayos po kayo? Pakiusap po, magising na kayo. Kamahalan! Ano pong nangyari sa inyo? Magpatawag ng manggagama. Opo! Anong nangyari? Nabalitaan ng emperatris ang pagkamatay ng kanyang anak. Nais niyang humiling sa emperador na kung maaari ay makita niya ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Ngunit nawala na agad siya ng malay bago pa makausap ang kamahalan. Qingyi. Qingyi. Kumusta ang pakiramdam mo? Si Wuji. Nais kong makita si Wuji. Bilis, tulungan niyo siyang tumayo. Kamahalan. Dalhin mo ako kay Wuji. Pakiusap. Nakikiusap ako. Malayo ang lakbayin patungong Nanro. Mahina ka upang maglakbay. Kung may mangyaring masama, hindi mapapayapa ang kaluluwa ni Wuji. Patay na ang aking anak. At hindi ko man lang siya makikita sa huling pagkakataon. Tila nadudurog ang puso ko. Emperatriz, kamahalan, Emperatriz, ito na po ang hinandang lunas ng kamahalan. Ipadadala ko po sa inyo silid. Huwag ka na mag-abala. Ayoko niyan. Inatasan po ako ng emperador na ipainom ito sa inyo. Itapon mo! Itapon mo na lang lahat yan! Hindi po maaari.
Kamahalan, himukin niyo po ang Imperatrice. Ang Emperador pa po ang gumawa nitong lunas. Hindi ito maaaring itapon lang. Ano sabi? Namatay sa giya ang tagapagmana. Ililibing na ang kanyang labi. Ano? Patay na si Prinsipe Wuji! Wala na. Si Wuji. Hindi ako makapaniwala. Kinasihan siya ng kalangitan. Pinagpala niyo rin po siya, mahal na emperador. Tiyak ko po na kaya niyong malagpasan lahat ng ito. Hinihiling ko pa rin hindi ito totoo. Ngunit kung totoo ngang pumanaw siya sa lugar na iyon, sinong papalit sa kanya bilang tagapagmana? Hindi po ako mangangahas sagutin yan. Dalawa lang ang nararapat pumalit sa kanya. Si Prinsipe Yi at Prinsipe De. Malinaw ang layunin ni Prinsipe Yi. At si Prinsipe De, wala siyang pakialam sa usapin ng imperyo. Ngunit sino makapagsasabi kung ano ang tunay niyang mithiin sa likod ng kanyang maskara? Sa totoo lang, nanaisin ko pang makita silang naglalabang dalawa. Upang makita ko kung ano o sino talagang tunay na pinaglilingkuran ng mga tao rito. Makapangyarihan po si Prinsipe Yi sa imperyo kumpara kay Prinsipe De. Padalos-dalos po siya. Kung layunin ni Prinsipe De na maghimagsik, paano po siya kakausapin ni Prinsipe Yi? Sino ba nagsabing gagamitin ko si Prinsipe Yi upang kausapin siya? Kung nais ko mawala si Prinsipe De, si Wuji lang ang pipiliin kong pumaslang sa kanya. Tama. Ililibing ni Yi si Wuji. Kailangang tumungo ka sa Nanrong. Suriin mo mabuti ang mga labi ni Wuji. Bilis! Opo. Patay na ang tagapagmana. Totoo ba talaga to? Iniwan ni Wuji ang kalapati. Galing ang liham sa kawal niya. Ngunit kung ako ang tatanungin, nais kong sabihin mong hindi to totoo. Nakalukuhan lang to. Nag-aalala ako kay Fuyaw. May mali sa pagkamatay niya. Huwag agad tayong kikilos hanggat hindi natin alam ang totoo. Lalo na si Fuyaw. Batid niyong lahat ang damdamin niya kay Wuji. Kaya mas madaling mahulog siya sa patibong. Bantayan natin siya. Binilinan ko si Xiaoqi na sindihan ng insensong bigay mo sa akin sa silid niya. Sa ngayon, maaari. Nawawala si Fuyaw! Paano na? Susundan ko siya. Isara niyo ang yaw. Sasama ako! Teka! Sandali lang. Makakasagaba lang kayo. Udaga, mag-iingat ka. Makabalik sana kayo ng ligtas ni Fuyaw. Huling pagkakataon. Sino ka? Sinong amo mo? Bakit ka nasa Nanrong? Kawal ako mula sa Sandatang Pingrong. Magdadala kami ng pagkain. 3 milyang layo ng kampo ni Prinsipe Yi. Bumalik na tayo. Alam ko nagluluksa ka. Ipagiganti mo si Wuji. Ngunit hindi pa panahon. Patay o buhay, dapat ko siyang makita. Hindi ako bastang maniniwalang patay na siya. Ibabalik ko siya dito.
Nabalitaan ng imperyong naging kasawian ni Prinsipe Wuji. Walang makapaniwala isa man sa amin. Isa siyang pagpapala ng langit. Sayang talaga. Ay. Nagdadalamhati ang emperador na namatay siya sa banyagang bayan. Kung maaari lang sana niya itong puntahan. Kaya labis ang kanyang pighati. Ipinadala niya pa ako upang makita ang paglibing sa prinsipe. Nang malaman ko ang pagpanaw ni Wuji, hindi ako makasubo ng pagkain o makainuman lang ng tubig. Kapatid ko si Prinsipe Wuji. Magkadugo kaming dalawa. Nakikiramay po ako. Sinong mag-aakalang mamamatay ang tagapagmana sa disyerto ng Gea? Tila may kakaiba. Alam ng lahat na mapanganib doon. Kaya bakit pupunta ang kamahalan sa ganoong uri ng lugar? Tama yun nga ang sinasabi ko. May natanggap akong ulat noong nakaraan. Nakita raw ang mga kagamitan ng prinsipe sa hangganan ng disyerto. At nang makita ko ang mga yun, mayroong tanda ng imperyo sa mga ito. Kung titignan natin, mukhang pumasok nga talaga si Wuji sa disyerto. Nang sumunod na mga araw, 50 tong ng kawal ang ipinadala ko upang hanapin siya. Ngunit bigko silang matagpuan ng prinsipe. Kung ganon, paano niyo po natagpuan ang mga labi ng mahal na tagapagmana? Ang totoo ay nagkataon lamang yon. Umulan ng yelo nung isang araw na hinahanap namin siya. Kaya nagbago ng daan ang mga kawal. Ngunit noon na nila natagpuan ang labi ni Wuji. Nakakalungkot lang na namatay siya dahil sa karamdamang nakuha niya sa disyerto. Napakabata pa niya. Ngayon pong wala na siya. Unti-unti nang lumalabas ang tunay na layunin ng iba. Mungkahin ni Ministro Tuan na ikaw pong italagang papalit na tagapagmana upang mapayapa ang mga mamamayan. Batid kong kulang pa ang nalalaman ko. Kaya naman hindi pa yan sumagi sa aking isipan. Ang tanging hiling ko lang ay humaba pa ang buhay ng aking ama upang mapaglingkuran ko pa siya. Kamahalan, handa na po ang lahat. Talagang susunugin niyo ang labi ng mahal na prinsipe? Namatay siya sa nakahahawang sakit. Mapanganib na makahawa pa siya ng iba. Kamahalan, huwag na po natin itong patagalin. Kung ganoon pala, ihatid na natin siya sa huling hantungan niya. Prinsipe Yi, bago ako umalis, binilinan ako ng mahal na emperador na ilibing si Prinsipe Wuji habang ako'y nagbibigay galang. Ngunit, napakalayo ko po. Sarado rin ang kabaong. Kung hindi ko makikita ang mukha ng prinsipe, hindi ko magagawa ang utos ng emperador. Hindi naman sa nais kitang pigilan. Talaga lamang nakakahawa ang sakit na kumitil sa kanya. Kapag lumapit ka pa ron, maaaring mahawaan ka. Sino mang mahahawaan ng karamdamang ito, unti-unting napaparalisa hanggang sa maging bato ang katawan. Kaya wala akong magawa, kundi sunugin ang labi niya. Kailangan ko pa rin pong magbigay galang. Prinsipe Yi, maintindihan niyo po sana. Sige. Bubuksan natin ang kabaong niya. Kung mapilit si Yunoko Han, magbibigay galang siya pagkatapos sindihan ang katawan. Ayos lang po sa akin, kamahalan. Buksan niyo na. Buksan ang kabaong!
Fuyaw. Katawan nga yan ni Prinsipe Wuji. Ang kaawa-awa kong kapatid. Humanda! Magbigay galang sa prinsipe! Luna! Wuji. Wuji. Tama na! Wuji. Huminahon ka, Fuyaw! Wuji. May sumpa siya! Nahawaan siya ng karamdaman! Ay na! Bilis! Ay na! Bilis na kayo! Umalis na tayo! Ay na! Tulungan na dito! Ay na! Bilis! Bilisan niyo! Bilis! Wuji. Wuji. Fuyaw! Wuji. Huminahon ka, Fuyaw! Ay, paghihiganti ko si Wuji. Huminahon ka muna! Papatayin ko si Pingrong! Fuyaw! Papatayin ko si Pingrong! Hindi mo ba nakita ang bilang nila? Napakaraming kawan ni Samsung Pingrong. Pag sinundan mo siya, makakapaghiganti ka ba? Mamamatay ka! Siya si Wuji, di ba? Paano nangyaring patay na siya? Bakit siya namatay? Maraming ulit niya ako niligtas. Bakit siya namatay? Wuji! Huminahon ka, Fuyaw! Jackson, Wuji! Hindi maaari. Hindi siya mamamatay ng ganun kadali. Hindi siya maaaring mamatay ng ganun lang. Tama na. Tahan na. Nung bata pa ako, kinagigiliwan ko ang aking ina at lolo. Nang mamatay si lolo, niyakap ako ng aking ina. Walang pumatak na luha sa mata niya ng gabing yun. Ang tanong ko, hindi ka po ba nalulungkot? Sumagot siya. Kung mayroon mang iniiwan ng tao kapag yumago siya, yun ay ang konting kabalisahan, konting alaala, at matinding kalungkutan. Ganun pa man, hindi yun ang nais niyang makita. Ayaw niyang malungkot ang mga naiwan. Mahirap mabuhay. At ngayon wala na siya. Bakit mo siya ikukulong gamit ang iyong mga luha? Hanggat nabubuhay ka, may kabuluhan ang kamatayan niya. Tama? Tama. Hindi ako papatalo. Ipaghihiganti ko ang kamatayan ni Wuji. Ganyan nga. Magkasama natin siyang ipaghiganti. Apat na gramo ng tutubi at itim na bunga. 24 sa makatas na halaman. Ito ang hinandang lunas ng emperador sa emperatris, kaya dapat ingatan niyo ang paggawa nito. 12 gramo ng linga. 24 sa tubo at luyang dilaw. Isa sa aking mga babae ay may karamdaman. Nagpadala sila ng kilalang manggagamot. Narito ka na lang din, Ginoong Deng. Maaari bang sabihin mo kung paano pa mapabubuti ang panlunas na yan? Sandali po.
Kailan pa po ito iniinom ng kamahalan? Matagal na rin. Bakit? Anong meron? Pahintuin niyo na po siya sa pag-inom ng lunas na ito. Kung hindi, manganganib ang kanyang buhay. Ipaliwanag mo, Ginoong Teng. Sa unang tingin, mukhang masusi ang pagpili sa mga sangkap. Ngunit nakakasira ito ng kalusugan. Bukod sa mataas na dami ng sanling at dilaw na luya, may 18 salungat na sangkap at 19 na hindi tugmang halaman. Kapag hindi nagtutugma, sisirain ito ang katawan. Pagdurugo ng lamang loob ang idinudulot nito sa umpisa, iinit ang katawan. At kapag nagtagal pa, tataas ng labis ang init ng katawan, ito ang ikamamatay niya. Isang masakit at hindi mapipigilang kamatayan ang naghihintay. Puso ang punteriya ng lunas. Napakalupit na paraan ng pagpatay sa isang tao. Kung hindi kulang sa pag-aaral ang manggagamot na nagbigay nito, sinasadya niyang patayin ng kamahalan. Kailangan po siyang parusahan. Wala na si Wuji. Ang palasyong ito, higit na malungkot ngayon. Bakit mo pa aabalahin muli ang sarili mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lason sa katawan mo ang lunas na matagal na niyang pinapainom sa iyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang katotohanan? Alam mo na pala. Hanggang kailan mo ito balak itago sa akin? Kung sinabi ko, anong kaibahan ang magagawa nun? Noon pa man. Nang pilitin ako ni Zhang Sunjong na pakasal sa kanya, wala ka nang nagawa. At ngayon, nais niya akong pahirapan. Meron ka bang magagawa? Alam mo na noon pa. Matagal mo nang alam ang ginagawa niya. Ayokong madamay ka pa. Ang lunas, nilalaso ng katawan ko. Ngunit ikaw ang nais niyang pasakitan. Nais niyang malaman mo ang ginagawa niya. Nais niyang magalit ka upang malaman niya ang kahinaan mo. Nang sa ganun ay matanggal ka na sa landas niya. Maraming taon akong nagtiis. Ang tanging hiling ko lang noon ay mamana ni Wuji ang trono. Ngunit Pumanaw siya ng napakaaga. Bagay na hindi natin inaasahan. Wala na si Wuji. Ngunit buhay pa tayo. Dapat tayong magpakatatag. May mga pagsubok man, ngunit kailangan natin bumangon. Nagbago na ang lahat ngayon. Noon, ikaw ang babaeng nagluwal kay Wuji. Yon ang turing sa'yo ni Zhang Sunjong. Kaya hindi kanya magalaw dati. May panahon pa noon upang kumilos. ngayong wala na si Wuji, palagay ko'y nagmamadali na siyang pabagsakin tayong dalawa. Kung nais niyang magsimula ako ng paghihimagsik, sige. Makinig kang mabuti, Qingyi. Ako ang aagaw sa kahariang ito para sa'yo. Pag-uwi ko at naayos ko na lahat, sa loob ng 3 araw, susunduin kita. Ngunit hintayin mo ako. Alam niyong papaslangin niyo siya. Kaya narito kami ngayon. At wala siya. Nabigo kayo. Sabihin mo sa akin kung nasan siya! Sige na nga, sasabihin ko na. Kaarawan ng hari ng Tianxia sa susunod na buwan. Nasa pan siya ngayon? Dapat. Makaligtas muna kayo. Kaya lang, hindi magiging madali yun. Nakapanghihinayang.
Ang tulad mong prinsipe ng Tiansya, handang isuko ang kayamanan upang tulungan ang babaeng tinutugis ng 5 kaharian. Ang utos ni Prinsipe Yi, kawal din ng Tiansya ang tutugis sa prinsipe nila. Kaya manunood lang kami.只因是你让命中注定会了手，也只因是你才能让我得了救。风吸引着另一场风暴失了控，错引起了另一遭错过扑了空。眼底漫游爱恨捉弄，脉搏之上的渴求。我的影子在这个世界漂流，灰尘在云霄之中逐渐隐没，来来去去，我的心谁也不懂。等你照进我的窗口。只因是你让命中注定会了手，也只因是你才能让我得了救。眼底漫游爱恨捉弄，脉搏之上的渴求。我的影子在这个世界漂流，灰尘在云霄之中逐渐隐没，来来去去，我的心谁也不懂。